Hello po sa inyong lahat mga kaloyal. Welcome back po ulit sa ating channel. My name is Albert. I'm married at tatlo po yung anak namin. Yung dalawa po kambal sila, boy and a girl. At 14 years old po sila kasalukuyan at mag-15 nila in a week or so. Tapos yung bunso po namin 9 years old. Kaya tatlo po yung anak namin ni Mrs. So, umpisa po natin yung kwentuhan natin. Nandito po kami sa California, dito sa Amerika. Kung kailan dumating ako dito, I was 19 years old. Second year college po ako sa Pilipinas noon. Actually, accounting ang gusto ko noon. Gusto ko magtrabaho sa office o sa bangko. Kaya, yung mga panahon na yon, hindi ko talaga gustong maging nurse. Dahil takot po ako sa karayom, sa dugo, at hindi ako makakain sa hospital, ganyan. Kaya lagi kong eliminate pagdating sa medical, talagang ayaw ko. So, kinuha po kami ng parents namin o ang tatay ko, pinetition ako. Kasama ko yung bunso kong kapatid, si Gloria. Parehas kaming teenager noon, 19 ako, 13 naman siya. So pagdating dito, ang unang recommend ng kapatid ko, yung panganay namin, si Ate Dory, ay mag-join ng Marines. Sabi ko, no, ayaw kong umahok ng baril o ayaw kong maging sundalo. Tapos, siyempre pagdating po dito kasi ang mentality natin gustong magtrabaho, gustong kumita. So nagtrabaho po muna ako dito. So I was 19. Obviously, wala pa akong sasakyan. Nakapasok po ako ng trabaho sa Tamarack Beach Resorts. Ang tawag sa akin doon, yung trabaho ko, houseman. Basically, janitor po yun. Papunta doon, pag may pasok si uncle, nakakasakay ako naka-ride ako sa kanya. Pero pa uwi, dahil dalawang trabaho niya, magbabas po ako. At siyempre, pag day off siya, magbabas din ako papunta at pabalik. Anyway, ang trabaho doon nasa houseman, nagbabacuum po tayo. Naglilinis ng mga windows. At ako yung taga-push ng cart ng mga housekeeper. Doon, sa isang taon kalahati rin po ako nagtrabaho doon. And then, nung naka-isang taon na tayo, nakaipon tayo ng konting pera, bumili po ako ng segunda manong sasakyan, 1984 Ford Tempo. Kahit mukhang pagmatanda, okay lang sa akin. At hindi ko rin nagamit kagad dahil wala pa akong lisensya, binili ko lang siya. Dahil naghihintay pa ako ng magkaroon ng lisensya o magturo sa akin. Minsan may kaibigan, may si uncle o kaya yung brother-in-law ko. Kasi po, busy lahat sila dito, hindi yung everyday na dyan sila, may trabaho din sila, kaya kung kailan lang pwede. So eventually, nakapag-test din tayo, nagkaroon ng lisensya. So ayun, mula nun, nag-drive na tayo. Kaya mas madali nang magtrabaho at nakapaghanap na rin ako ng trabaho medyo malayo. Naka-double job nga pala ako noon. Sa umaga, dun sa housekeeping or sa Tamarack Beach Resorts. And then sa gabi, sa Callaway Golf naman. Gumagawa kami ng mga golf club doon at that time. So, 2 job din tayo noon. And then, balikan ko pala yung pagbabas. Kasi dito, nung bago ako nagbabas ako, marami tayong kakasakay ng mga kapwa Pilipino. Lalo na yung mga nakakaedad sa atin, lagi nilang advice. Dahil bata ka pa, gusto nila or advice nila mag-join ka ng military, sabi nila magandang benefits. Yan. So eventually napag-isipan ko rin yun, mukhang maganda nga. So nag-take ako ng ASVAB and then pumunta kami sa recruiter. Yun, nakapasa tayo. Next thing I know, nag-join po tayo ng Marines. Kahit na sinabi ko noon ayaw kong maging sundalo, nag-join po tayo noon.
And then I served 4 years. After 4 years, mag-re-enlist na naman po. Kaya lang, at that time I was young and hindi pa ako sure kung anong gagawin ko. Na-end up na nag-out na lang po ako. And then bumalik ako sa trabaho dun sa Callaway. Pero this time, panggabi rin, machine operator naman po ako. 12 hours po yun. So 12 hours ang shift namin noon as a machine operator. And then, pagka nag-join ka ng military, meron po sila tinatawag na GI Bill. So, eventually, ginamit ko rin yun para to go back to school. Na-meet ko nga pala si Mrs. noon nung mag-out ako sa Marines. And then, obviously, magkaibigan muna. Yeah. Eventually, naging asawa ko po siya. So, 2003 kami nagpakasal dito sa Amerika. And then, 2004 December hanggang 2005, yung January, yun. Umuwi kami ng Pilipinas pala, yun, 2004. January 2005, nagpakasal kami doon sa Pilipinas, sa church. Kaya yun. And then, siyempre, nagplano na rin akong bumalik sa school dahil nga yung trabaho sa manufacturing, minsan na-lay off ko po, ganon. So, eventually, nag-take ako ng classes. Pagdating namin galing ng Pilipinas, nag-umpisa na po yung CNA class ko. Antok na po ako, may jet lag pa. Kaya yung first week ko sa school, talagang nahihirapan ako dahil may jet lag po ako. Sabi ko nga kay Mrs. parang hindi yata para sa akin to ako. Pero after one week, nakapag-adjust na po tayo. Yun, na I realized na nagustuhan ko po. Kasi nung mag-clinical na kami sa CNA, doon po nakita yung mga elderly, yung mga matatanda. You communicate with them, you talk to them, gusto nila yan. Eh ako po kasi, I'm not really a talker unless you start a conversation with me, then I can carry on. Otherwise, hindi ako masyadong ma-PR. So sa kanila, napansin ko, they like that. They don't care as long na kinakausap sila, gusto nila. Kasi yun na po yung tirahan nila. Pinapasyala lang sila ng mga family nila, hindi naman ako pamadala. So, parang nagustuhan ko. Yun, nakapag-adjust na nga po. At natapos ko yung CNA na yon. At the same time, nagtatrabaho pa rin po tayo pala ng sa gabi. And then, nag-take tayo uli ng class ng body system. Tapos pharmacology. Kasi yun po yung tatlong requirements at that time sa LVN program para maging nurse. So, sometimes in October 2005, nag-shutdown po yung department namin. In-offer kaming either mag-stay sa kanila, ilipat ka lang nila ng department. Kasi yung main department namin po, as in wala na yung golf ball. Gumagawa kami ng mga golf ball. Nalipat na sa East Coast at that time. So yung offer nila, either stay ka sa kanila, hanapan ko nila ng trabaho dun, or take the package. Ang ginawa ko na lang po, kinuha ko na lang yung package. Total, I'm planning to go back to school anyways. So ang ginawa ko, in 2006, nag-ano lang po ako, full-time student sa community college namin dito sa Miracosta. I took the general ed. And then at the same time, nag-apply din ako. Nung natapos ko na yung tatlong class na requirement para sa LBN, nag-apply na rin ako sa program na yon. Kaya lang at that time, is per come, per serve. Kung sino yung halimbawa lang po to, kung 30 ang kailangan nila, yung first 30 sa linya, yun ang kukunin nila at that time. Tapos,
next batch. Ngayon po iba na yon, iba na yan. Obviously kasi matagal na yon, point system or whatever, matagal na akong out sa school doon sa Mercosta. But at that time, yun po yung sistema nila doon. So yung first batch, hindi ako nakuha. Ang ginawa ko, yun nga, habang naghihintay, full-time student tayo, nag-take ako ng mga general ed. And then, all of a sudden, tinawagan ako, sabi akong ready na akong sa program kasi there are at least 2 or 3 na hindi pa raw sila ready, so may slot. At that time, mayroon pa nga akong project sa bahay kung ano tinapos ko. At hindi ako sure kung should I take it or not, but I said okay. So I took the chance. Yan po, napasok ako sa program nila in 2006. It's a year and a half din po yung full-time LBN program nila. Sa awa naman ng Diyos, natapos tayo kahit may mga hardship or hard time, hindi na mawawala yun. But natapos tayo ng 2007, December po yun nung mag-graduate tayo. And then I took the NCLEX 2008 po yun, I think February yata. Review muna ako ng almost 2 months or so. And then, nakapasa naman po tayo. Doon na nagsimula yung LVN career. Although nakapagtrabaho din tayo ng CNA, a year and a half din tayo nagtrabaho habang nag-aaral din tayo pala ng LVN program. Pag weekend, nagtatrabaho ako as a CNA. Yun. Tapos, yun nga, nag-graduate tayo ng 2007, 2008. Nakapag-start na po tayo ng LVN. So, bali, 18 years na po ba tayong nagtatrabaho? Mag-18 years na as an LVN po. So, yun po ang naging umpisa ng pagiging nurse natin dito. Kahit na sinabi ko noon, ayaw kong maging sundalo, pero naging sundalo tayo kahit 4 years lang. And then ayaw kong maging nurse. Ngayon, ito po naging trabaho natin. Kasi kung alam ko lang po ganito kaganda nung nasa Pilipinas ako, doon pa lang yun na ang ginawa ko, na mag-aaral ng nurse. Kaya kayong mga nasa Pilipinas, yung gusto magpunta dito, ituloy lang po ninyo yung pagiging nursing ninyo. Or basta yung education, talagang malaking bagay po pagdating dito sa Amerika. Marami kayong chances. Alam ko sa atin medyo mahirap kahit na ang dami yung qualification. It's really hard unless mayroon kang kakilala, ganun. It's not what you know. Kung minsan, it's whom you know. Parang ganun. Although minsan, ganun lang dito. Pag nag-a-apply ka, it helps anyhow. But kaya yun, para sa inyong mga nasa Pilipinas, gusto niyo dito magpunta sa Amerika, tuloy lang po ninyo. I-research lang ninyo. Marami ng ngayon, resources. Tignan lang ninyo sa internet. Ang dami na ninyong makikita mga information na gusto niyo makita. Hindi katulad noon, walang mga ganong resources para maging ready kayo. Again, tuloy lang po ninyo. Tapusin niyo yung pagiging nurse nyo dyan. Pagdating dito, mas maganda ang magiging kalagayan ninyo. Of course, hindi naman ganun ka-easy kaagad o kaganda. You will start sa bottom. But at least kahit pa paano, maganda ang magiging chances ninyo. Dahil maraming trabaho po dito. So, anyway, mga kabayan, mga ka-loyal, gusto ko lang pong share sa inyo ang munting kasaysayan natin dito kung paano nagsimula ang pagiging nurse natin, from yung mga job na naging trabaho natin as a housekeeping or houseman, tapos machine operator, and then nag-join din tayo ng military, nag-back uli dun sa pagiging machine operator, nag-take ng classes para maging LVN. Siyempre, na-meet natin si Mrs. True sa kanya, kailangan bigyan natin siya credit dahil true sa kanya, siyempre nurse po si Mrs. Malaking po yan, malaking tulong sa akin na in-encourage niya akong bumalik sa school, get into the nursing program.
dahil ayaw ko po talaga nung una. It's not for me kako, but through her na nakarating tayo dito kahit we're just an LB and kahit pa paano hindi man malaki but very stable po yung kabuhayan natin. Very simple lang. Okay na po tayo doon. At least kahit pa paano nakakapag-provide po tayo, at higit sa lahat, siyempre healthy po tayo. Lagi nating pinapanalangin yan. So, anyway, mga kababayan, mga ka-loyal, mapapahaba na po yung kwento natin. Ang dami pa, siyempre hindi naman natin may kukwento lahat dahil ang tagal na po natin dito sa Amerika. Siyempre hindi naman po tayo lahat tayo dumaan sa umpisa. Karamihan, hindi lahat pero karamihan yung mahirap din, dahil it is not easy, pero siyempre it's very sweet pagka dumaan ka sa hirap and kahit pa paano nagkaroon ka ng konting reward sa mga hard work mo, kahit it's not really big but kahit pa paano living comfortably, I can say that hindi kami mayaman but komportable at nakakatulong kahit pa paano sa ating mga pamilya, kamag-anak o minsan kakilala kahit konti lang. So yung mga halaga na po yun. Kaya thank you God, thank you Lord sa lahat po ng mga blessings na naibigay niyo sa akin, sa aming pamilya, my wife of course, at siyempre yung mga anak ko. Magpi 15 years old na sila in a few days. Talagang teenager na, kambal po sila. At saka yung bunso natin, 9 at magiging 10 na rin siya. Kaya yun. Ang masasabi ko lang, maraming salamat po. At sa uulit-ulitin ko, yun nga po, again, salamat po sa lahat. At kung nagustuhan po ninyo itong kwento natin, just comment down below. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At I intend to talk more about itong buhay dito sa Amerika. I think mas nagugustuhan ng ating mga kababayan. Yun talagang real talk. Kasama na yung hirap. Hindi lang puro ganda. Kasi yung real talk talaga kasama lahat yung hirap, sarap, drama. Pero siyempre yung hard work, yung faith mo kay Lord, kailangan importante yun dahil yun ang gagawin sa inyo, sa atin. Kaya sa susunod po, pag-usapan po natin ang buhay dito sa Amerika as a nurse at yung buhay sa Amerika, yung cost of living. Dahil dito po sa, lalo na sa California, talaga po, grabe ang presyo, ang cost of living. Pag-uusapan natin kung affordable pa. Yun nga po, pag-uusapan natin hopefully sa mga susunod na videos natin, mapag-uusapan natin yung cost of living dito, ano ang halaga ng mga tirahan, bahay, apartments, room for rent, mga pagkain, and other stuff, other expenses. Kung ito ba ay worth it pa bang tumira dito sa California dahil sa kamahalan. But again, like I said, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Medyo umahaba na po siya masyado. Hopefully magkaroon tayo ng magandang engagement dito sa video na to, and moving forward para makapagbigay din po ako ng mga information sa inyo na kung saan man kayo nakatira, whether sa Philippines, sa ibang bansa, Canada, Middle East, at kung saan pa, para malaman din ninyo ang mga katayuan namin dito. Real talk lang po talaga. Para mayroon kayong information dito sa amin kung saan kami nakatira. Well again, thank you po sa inyong lahat. Bye na muna. Alright guys, binili po natin ng flowers si Mrs. Shirley. Pagka ano po kasi nakagawian ko na
bilang ko siya ng flowers every payday. So payday natin ngayon. And then since mayroon akong Starbucks gift card, bumili na rin po tayo ng mocha frappuccino kasi medyo mainit. Maganda ang panahon dito pero medyo mainit. Tama-tama, perfect. Kaya masarap din mag Starbucks. At uwi muna natin itong flowers natin para kay Mrs.